Okay. Ayan. So once again, a great evening, great afternoon, and great morning to everyone. At muli sa pangalan po ng Panginoong Hesus, ako po'y bumabati sa inyo pong lahat ng isa pong pinagpalang gabi. At syempre, higit sa lahat, ako po'y bumabati po sa inyo pong lahat ng a happy and a blessed Mother's Day sa inyo pong lahat ng mga mother, mudra, ina, ermat, nanay, amen, nana, o ano man po yung tawag po ninyo sa inyong mga dakilang ina. So again, mabuhay po kayong lahat at ngayong gabi ito, I'll be sharing with you tonight another song na siyempre original composition ko rin bilang atin pong Mother's Day treat sa lahat po ng dakilang ina. So saludo po kami sa inyong lahat no na mga dakilang magulang. Nawa ang pagpapala po ng Panginoon ay sumating lahat, most especially sa pamilya po ng bawat isa sa atin, no? Lalong-lalo na sa ating mga dakilang ina. So, araw niyo po ito, kaya nawa ay patuloy po ang magdagdag ang Diyos ng pagpapala sa buhay nating lahat. At ngayong gabing ito, ang aking pong aawitin ay aking pong pinamagatang Super Thank You, Nay. Yan. Siyempre, di ba? Yan ay mapatungkol sa ina, di ba? Bilang ilaw ng tahanan na lagi nagmamahal. Ayan. Yan. No, ang ilaw ng tahanan o ang ina ay sabi nga diyan, no, ang ina ay nangangahulugan ng ilaw ng tahanan na laging nagmamahal, 'di ba? Umuunawa sa anumang panahon. At siyempre, 'di ba, ang ina, yan po yung talagang aasahan natin sa lahat ng panahon. Pero ang ibabahagi ko po sa inyo, ayan, bago po ang lahat, so may katabi po ako dito, may kasama po ako sa inyo na babati sa inyo ng Mother's Day. Ayan. So dito po yung aking misis, no, samahan babati ko sa atin ng magandang gabi. Ayan, Happy Mother's Day. Okay. Ayan, medyo, ayan, thank you Lord. Medyo nag-brown na namatay yung ilaw natin. Ayan, okay. So, ayan, sige. Andito po ang aking kabiyak, aking asawa sa Jenny. Bati ka sa kanila. Okay, ayan. Blessed evening po sa mga Yan. mother. Happy Mother's Day po sa lahat. Mhm. Ang pagbati po rin sa inyong lahat, sa mga mother, sa mga ina na patuloy na gumagabay sa sa ating mga anak. Salamat po sa biyaya at patnubay ng Panginoon. Salamat po sa kanyang mga patuloy na lakas na patuloy po binabagay sa ating mga magulang para sumubaybay sa ating mga anak. God bless us all. Happy Mother's Day Yan. ulit sa inyo. Amen. Okay, amen, amen. So, salamat yan sa aking pong sister wife, ang partner for life, yan si Sister Jenny, Maria Jennifer de la Luna Soriano. So, bago po tayo dumako sa ating pong song for tonight as my Mother's Day treat po sa inyong lahat, meron po akong tinanggap na salita ng Diyos sa Panginoon na nais ko pong ibahagi sa inyo. Ang sabi po dito sa Proverbs chapter 31 verse 10, Let us listen carefully. Ayan, so syempre shoutout din po sa inyong mga nakasina ngayon. Please do some comments sa atin pong comment section. No, kung sino po kayo, saan po kayong lugar para kayo naman po ma-appreciate at medyo konting shoutout naman dyan. May ganon. So hindi ko po ngayon masyadong nagagamit yung B8 ko sapagkat medyo wala tayong pwestong maganda-ganda eh. Hindi katulad dati, weekly, pag meron po akong program sa aking sa LSS, Life Stories of My Songs, lagi kong gamit. Pero kanina, gagamitin ko sana, bagay, marami naman tayong panahon dyan. So, okay, for meantime, so simplihan lang muna natin. So, ang sabi po dito sa akin pong binabanggit na scripture text, sabi sa Proverbs 31:10, who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies. Grabe, ano? Sabi dito sa mga kawikaan, sa Magandang Balita Biblia, sa talatang kabanatang 31, sa talatang 10, mahirap makakita. Para sa inyo po ito, mga mother, sa mga mothers, sa mga ina, yan, nanay, sa mga mama, mahirap makakita ng mabuting asawa. Higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. So kayo po yan. Kaya dapat yan, sabi nga ng isang great coach, pinapalakpakan. In addition to that, meron po ako naisidagdag. Sabi naman po dito sa Proverbs 28, Proverbs chapter 31 verse 28 to 29. Her children arise and call her blessed or blessed. Her husband also, and he praises her. Many women do noble things, but you surpasses them all.
So, gustong-gusto ko po yung salitang but you, no? Many women do great things, but you surpasses them all. Kaya ang tawag ko po talaga sa mga nanay, Wonder Woman, hindi dahil sa meron po silang taglay na supernatural power, kundi sa kanila pong mga task na ginagawa, no? Sa kanila pong pagtupad sa kanilang duties and responsibilities. Kaya ang sabi dito, no, sa wikang sariling atin, yan. At sa verse 29, no, sabi nga doon, balikan lang natin, many women do noble things, but you surpasses them all. At sa wikang sariling atin, sa magandang balita Biblia, iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. So dapat ganoon din sa atin, no? Dapat wag lang natin sasabihin ng alat naman ito, ma, 'di ba? Wag natin sasabihin ng tabang naman ito. Dapat ang ating mga asawa ina-appreciate natin yung kanilang mga effort, extra effort, 'di ba? Katulad yan, 'di ba? Maghapon silang nag-aasikaso sa bahay, 'di ba? Inaalagaan yung mga bata bago pumasok sa school, pinaglulutuan, pag-uwi ganun din, pinaghahandaan para 'di ba, may pananghalian, pagkain. So something like that. So let us appreciate them, no? Galang natin sila at purihin natin sila in a right way, in a right manner. Kung sila po'y gumawa ng maganda, 'di ba? 'Di ba? So appreciate natin 'yan, ma. Sarap naman ng pagluto mo, 'di ba? Kumbaga yung, 'di ba, sabi nga, give honoring to what is due. Give honor to what is due. So kung meron silang ginawang tama, napaganda, no? Na-appreciate natin, pasalamatan natin. Hindi naman po mahirap yun eh. At sabi sa verse 29, maraming babae ng buting asawa. No? Ngunit sa kanila nakahigit ka, biruin niyo po yan. So ito po yung kaibahan talaga ng nagpapakaina sa kanyang pamilya. Maraming babae na mabuting asawa, biruin niyo po yan ha. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakahigit ka. Can you imagine that? So ito po yung taglay, no, ng isang dakilang ina. Kaya ngayong gabing ito pong programang ito na inilive natin through Facebook page na Be a Blessing, Spread the Good News. So yung kumbaga ang title nito ngayong gabing ito sa akin pong paglalive nito, no, kasi ito po yung Mother's Street, no, it is all about mothers as a great blessing. Mothers as a great blessing from God. So ina o mga ina bilang dakilang biyaya, bilang malaking biyaya mula sa Diyos. At yan po yung sinasabi sa akin pong original na composition na ibabahagi ko po sa inyo later on, mamaya-maya kaunti. And as we continue, ang sabi dito, no? Yan. Ang sabi dito na sasabihin ko sa inyo, gusto ko po kayo batiin ng a happy Mother's Day po sa inyong lahat. Today is a Mother's Day sapagkat ngayon po yung May 12 and we celebrate that, no? Para, no? It is time to celebrate for all of the moms, no? So sa lahat ng mga nanay sa ating buhay, no, mula sa lola, mula sa nanay, di ba? At magiging nanay pa. So yan po ay atin pong ina-appreciate at nawa ipakita natin sa kanila, no? Ayan, yung kung gaano po yung sila kahalaga sa buhay natin. Kumbaga bigyan natin sila ng malaking kapakahulugan sa buhay natin. No, make an effort, no? That simple effort na will touch their heart. Yan. Gumawa tayo, no, mga extra effort na kumbaga yung gawa na yun ay magsasalita na pinapahalagan ako. Pinapahalagan natin sila. Ayan. Kaya nga sabi dito ni Elder M, si Russell Ballard, sabi ni Elder M. Russell Ballard, there is no role in life that is more essential, no, than that of motherhood. So wala daw papel na kung saan walang papel sa buhay na mas mahalaga kaysa pagiging ina. Grabe, totoo po 'yan. Wala daw pong ibang papel na mas hihigit pa, na mas magiging mahalaga pa, no? Na mas magiging mahalaga pa kaysa sa pagiging ina. Ayan. So, napakagandang pong tingnan natin yan. Amen po ba? As a mother, sa inyo pong lahat, napakahalagang tingnan natin ito na yung inyo pong di ba? Kasi wala naman kayong sahod. Di po ba? Hindi naman kayo binabayaran. Katulad sa ako po, di ba? Bilang may asawa. Yung asawa ko, hindi naman natin swelduhan yan. Pero, di ba, kung titingnan natin, hindi madali. Karamihan po, lahat po ng gawain kanila. Pero, salamat sa Diyos, Hindi sila nasagsasawa at napapagod.
Ayan, so naka-tuning in na rin. Nakita ko si Sister Nora from Taguig City. Ayan, no? Shoutout po sa inyo, Sister Nora Mansano, at syempre kay Sister Shirley Guanzon, sa ating mga super friends dyan po sa lugar ng Taguig. Mabuhay po kayong lahat. At mabuhay ang Panginoong Sus. At sa inyo pong lahat na nakasin, please do some comments, no? At isa niyo po sa amin, yung inyong pong, kumbaga, experience din ngayong gabing ito sa inyo pong panonood to this Facebook Live. At ibahagi niyo po yung, di ba, kung nais niyo po, di ba, yung karanasan bilang ina, so pwede niyo pong ibahagi dito. Ano po ba yung damdamin niyo bilang ina, yung karanasan ninyo, and we appreciate that. So, there are 5 things, no, na, na gusto ko po i-picture sa inyo, no? What are the 5 roles of a mother, so to speak. So may 5 bagay na gusto ko pong ibahagi sa inyo bilang ginagampan ng papel ng isang ina. Now the 5 roles of a mother or of a mother, should I say correction, ang 5 papel na ginagampanan ng isang ina ay ito, no? Una, the roles of a mother is, number 1, to love unconditionally. To love unconditionally. Yan po yung mga magulang, no? Bukod pa sa tatay, yung mga ina, so to speak, yung mga mother, no? Sila po yung nagmamahal ng walang kondisyon. Walang hinahanap na kapalit. At ikalawa, no? To love unconditionally, to care physically and emotionally. Kaya pag tayo, di ba, mga anak, nagkakasakit, di ba? Grabe yung kanilang pagmamalasakit. Grabe yung kanilang pag-aaruga. Pag medyo nakakaranas tayo ng kalungkutan, may problema tayo, so sila yung nagmamalasakit sa atin, anak, kaya mo yan, di ba? Di ba? Anak, mapalampasan mo yan, problema na yan. Something like that. At syempre, hindi lang to love and to care, at syempre, to correct din. To correct, to discipline and train. Kaya di ba, may mga magulang, kayong mga nanay, di ba? Ano sabi natin, anak ha, huwag kang magpapagabi sa daan. Umuwi ka ng maaga. Di ba? Lalo na, huwag kang magpapabot ng mga 10 oras ng gabi. So, yung ganun po mga bagay. Halimbawa, kung magawa tayo ng mali. O, di ba? Kinukorek tayo ng ating mga magulang. So, kasi ginagawa nila yan, dahil papel nila yan. Kaya huwag sasamang loob natin, di ba? Huwag tayo magtatampo sa kanila. Kasi tungkulin nila na tayo po itama at disiplinahin. Di ba? Katulad niyan, may mga anak na pag inuutusan, wait lang. Yan ang panahon nila, di ba? Yung mga nauna sa atin, yung mga may edad sa atin, di ba? Talagang grabe yung mga disiplina sa kanila, yung mga bata. Pagdating ng tanghali, ako po, naranasan ko yan. No? Pinapatulog tayo. Di ba? To correct, to build. Ayan, to build. No? Hindi to destroy, kundi to build. To encourage and teach. So, yan po yung trabaho ng mga nanay, mga dakilang ina. Amen? Upang magbuo. Hindi mo magwasak. Kaya, yan ang dapat nating tandaan ng mga magulang, lalo na ang mga ina, ang kanilang ginagawa ay to build, to encourage, upang himukin tayo, at syempre i-train tayo, turuan tayo. No? Na kung ano yung dapat natin gawin. At alam nyo, di ba, yung mga magulang natin, wala na bang ibang tinuturing kundi mapalapit tayo sa Diyos eh. Magkaroon tayo ng takot sa Diyos, sundin natin ang ating mga magulang, sapagkat may pangako yan, di ba? Dalalawig at ginawang yung buhay sa lupa. At patuloy kang magkapalain. At syempre, number 5, to connect. No? To teach your children and to grow with them. So, yan ang trabaho gawain ng isang dakilang ina, ng mga mother. No? Yung umugnay, yung para, di ba, umugnay sa atin, para tayo matuto, syempre ang ating mga anak. At lumaki na kasama nila. Ayan. Sino naman ang nais ng mga magulang eh. Di ba? Yung magandang ugnayan sa isa't isa, yung communication, di ba? Kaya ganyan ang ginagawa ng mga magulang eh. O anak, nasan ka na? Anong oras ang uwi mo? Di ba? Minsan tatanungin ka pa nga ng magulang mo, ano bang gusto mong ulam? Ganito, ganyan. Di ba? Anong oras ang pasok mo? Anong oras ka uwi? Di ba? Ganon ginagawa nila. Di ba? Ang mga magulang ay kumukonekta, di ba? Ang gawain nila umugnay sa atin. At syempre, upang tayo turuan maraming bagay. Di ba? Lalo sa mga gawain.
pambahay. Amen? Ganun, di ba? At syempre, lumaking kasama natin. Yun naman talaga yun eh. Habang wala pang pamilya, lumaking kasama nila. Yung nga lang minsan talagang medyo may pagkakataon na yung ibang mga kabataan, di ba? Yung mga pagkakataon mga anak natin, minsan nababarkada. So, yun ang napakahirap. Kaya, again, no? Happy Mother's Day po sa inyong lahat. So, ginagawa po natin ito. We celebrate this, tinatawag nating Mother's Day, no? Ang very purpose yan is para bigyang parangal yung mga dakilang ina. Sapagkat, grabe po yung kanilang ginagawa sa buhay. Amen? So, Mother's Day, a heartfelt celebration, sabi nga rito, no? Honoring the remarkable woman who fill our lives with love, wisdom, and boundless strength. As this special day approaches, amen, sabi nga dito, no? There is no better way to express gratitude than with words that capture the essence of maternal love. Ayan. So, again, no? Mabuhay po yung mga dakilang ina. Mabuhay po yung mga dakilang nanay. Ayan. At, syempre, ito pong awiting ito ay bilang aming super thank you sa inyo. Ayan. Ang awiting ito ay pinamagatang super thank you, Nay. Yan, sapagkat kayo po ay malaking biyaya sa amin. So, sa oras na ito, yan po ay atin pong awitin. Ayan, super thank you, Nay, sa pag-ibig mo. Ito na po. Yan. Ito po yung aking Mother's Day treat sa inyo. We're such a blessing po sa aming buhay. Sa lahat po. Kayo pong lahat ay hiyayang malaki. Sobra. Mula sa Panginoon. Super thank you po sa inyong panonood. Yes. Kayo malaking biyaya ng Diyos. La 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 la. Here we go. Sabi nga po sa amin dito, kay malaking biyaya ng Diyos. Kayo po yan, mga mother. Tunay na Wonder Woman. Yan, okay. So, hindi ko napansin. Malayo pala yung ating B8. Ayan. Yung ating pong mic. May sound po ba? Ayan. So, medyo nakalimutan natin. Ayan. Nagamitin yung aking mic. Ayan. So, please do some comments kung meron po ba kayong narinig. Ayan. Okay, ulitin mo natin. Nakalimutan ko. Hindi ko na isabit sa akin pong ayan. Polo shoot yung ating mic. Here we go. May malaking biyaya ng Diyos. Tunay na Wonder Woman. Kayo po yan. Di napapagod sa paggawa. Sa tungkulin di nagsasawa. Basta't para sa pamilya. May sahod, bonus man o wala. Sabi dito, super thank you, Nay, sa pag-ibig mo. Yeah, yeah, super thank you, Nay, sa pag-alaga mo. Siyempre, super thank you, Nay, sa sakripisyo mo. Anong sabi natin? Super thank you, Nay. Here we go, isa pa. Kay malaking biyaya ng Diyos. Tunay na Wonder Woman. Grabe, power. Di napapagod sa paggawa. Sa tungkulin di nagsasawa. Basta't para
sa pamilya. Sahod, bonus man o wala, para sa inyo po ito, para sa inyo po ito lahat. Super thank you na sa pag-ibig mo. Yeah, yeah. Super thank you na sa pag-alaga mo. Yeah, yeah. Super thank you na sa sakripisyo mo. Siyempre, super thank you na. Here we go again. Super thank you na sa pag-ibig mo. Super thank you na sa pag-alaga mo. Super thank you na sa sakripisyo mo. Super thank you na. Here we go again. Super thank you na sa pag-ibig mo. Sa pag-ibig mo. Super thank you na sa pag-alaga mo. Yeah, yeah. Super thank you na sa sakripisyo mo. Super thank you na. Super thank you na. Super thank you na. Amen. Ayan. So again, super thank you, Nay. Ayan. Sa inyo pong lahat sa inyo pong pagpapadama ng pag-ibig, pag-aalaga, sakripisyo sa lahat ng mga mother out there. Super thank you po sa inyong lahat. So nakalimutan ko ilagay yung microphone sa akin pong polo shot kanina. Yan, so balikan lang po natin yung ibinahagi ko po sa inyo ngayong gabi ito. Yan po ay taken from Proverbs 31 verse 10. At doon po sa Proverbs 31 verse 20 to 29, ang sabi diyan, who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies. Mahirap makakita ng mabuting asawa. No? Sabi niyo, no? Sila po'y higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. At sabi niya sa Proverbs 31 verse 20 to 29, her children arise and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Many women do noble things, but you surpasses them all. So, ginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakahigit ka. Ayan. So, yan po yung mga dakilang ina. No? Maraming mabuting babae dyan, no? Mabuting asawa dyan, pero ang sabi doon, yung talagang nagpapakananay, nagpapakamother, sila daw po ay no, yung nakahigit. Yan. So, ang atin pong episode for tonight, no, was entitled Mothers as a Great Blessing. So, mga ina bilang malaking biyaya, dakilang biyaya mula sa Diyos. Kaya, ito pong program na ito pong pag-live natin ngayong gabi, it is for honoring. Yan. Yung all the mothers out there. Saan man kayo naroon sa labas ng bansang Pilipinas, sa Japan, Hong Kong, US of A, Arab country, Singapore, no, Taiwan, Malaysia. So, sa inyo pong lahat, sa Hong Kong, yan. At mga nasa probinsya, sa provinces, around Metro Manila. So, kayo pong lahat, ng mga magulang, especially mga nanay. So, saludo po kami sa inyo. At sinasabi nga ni Elder M. Russell Ballard, no, sabi niya, there is no role in the life. There is no role in life, so to speak, that is more essential than that of motherhood. Wala nang papel, no, sa buhay na masigit pa, na mas mahalaga kaysa pagiging ina. Totoo po yun. Sapagkat ang ina, lahat ay ginagawa. Diba? Kuskus dito, prito doon, walis dito. So, ganun yan. No? Ayos dito, ayos doon. Kaya lahat ayos eh. Salamat sa Panginoon. At binanggit din natin kanina yung what are the 5 roles of a mother. So, binahagi ko rin po sa inyo kanina yung 5 papel ng isang ina. At gusto ko lang balikan. Now, what are the 5 roles of a model? Bagamat marami po yan. Una, to love unconditionally. Sila po yung mga tao, yung mga magulang natin, yung mga nanay natin, yan yung mga umiibig na walang kondisyon, na walang hinihing kapalit. Pangalawa,
ang kanilang papel, tungkol ng ginagampanan is to care physically and emotionally. So, yun po sila. No? Sila yung nangangalaga sa atin, lalo pag may sakit ka at may problema ka, sila yung nagpapalakas sa atin. No? Sila yung nag-aaruga, namamalasakit sa atin. And to correct, yan. So, pag tayo nagkukulang, nagkakamali, yan po yung tungkulin ng ating mga magulang. Ng mga magulang. Upang disiplinahin. At siyempre, turuan sila. No? To correct. And number 4, to build. So, hindi po sila po yung nagtatayo, hindi nagpapaguho. To build, magbuo. Ginagawa nila sa pamagitan ng word of encouragement, no? Pag-encourage, pag-himok sa atin, at pagtuturo. So, kaya yung mga anak na marunong sumunod sa magulang, nakikinig, talagang may kita natin, ano? Sila po yung natututo at lumalaki na maganda ang hinahanap. And number 5, lastly, to connect. So, yan naman po talaga ang trabaho tungkulin ng ating mga nanay. To connect. Yung laging makiugnay sa atin, no? Para tayo turuan. At syempre, ang plano nila habang tayo walang pamilya, lumaking kasama nila. Lumaking kasama nila na natututo sa mga gawain, di ba? Magkaroon ng kaalaman, di ba? Sa pamumuhay, no? Sa mga gawain, anumang gawain. Ayan. So again, maraming salamat po sa inyo pong panonood at pakikinig. At nawa po ay patuloy po tayong pagpalain ng Panginoong Diyos. Mabuhay po tayong lahat at mabuhay ang Panginoong Jesus. And again, ako po si Coach Ed Soren, Tablada Soriano Jr. Nagsasabi sa inyong sa lahat po ng mga nanay, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. You're such a blessing and God bless you more and more in Jesus' mighty name. Amen and amen. Super thanks.